magluto ng 3 dishes. Araw-araw ginagawa ko yan. So, meron natin ngayon chicken soup, rice, at saka meatballs na may sauce. So, unahin natin si rice. Habang inaantay kong kumulo si chicken. Meron na rin itong chicken. Papakulo ko lang siya. Habang inaantay natin yun para madali. Magkuhan tayo ng rice. Ang ginagawa dito sa Israel, pag bumuto ng rice, kinigisa nila. So, lagyan natin ng mantik. Tapos, ang rice dito, binababad. Binababad nila. So, kailangan natin siyang straight. Yan na yung rice. Okay. So, kailangan natin siyang igisa-gisa. Ilain sa mantika. Ang gusto nila. Tapos may asin. Gusto natin ito sa mantika. Yan, ginagisa natin sa mantika. Hindi natin siya lang salt. Yan ang gusto nila, may salt. Ang kanilang rice. Kasi gusto nila yung may lasa na ayaw na lang yung parang sa Pilipino na kuha. Plain lang siya. Yung mga iba nilalagyan ng turmeric. Pero ako, ang nilalagay ko is garlic powder. Yan, gusto nila. Garlic powder. Garlic powder ko. Gusto kasi nila yung may nasa. Tapos, kasi frozen pa yung ating meat. Ayan, nilagay ko siya sa meat ko. Ano yun, dinifrost ko siya. Kasi nakailang dinifrost siya. I-check na ngayon, wala na yung mga labas mo ng maaga. Kung busy-busy ka, hindi nakalimutan mo. At least kung may microwave oven ka, ilagay mo lang dyan. Ayan na yun. Tutuloy mo lang yung defrost. Tapos kung ilang minutes gusto mo. Maawala yung bawang, parang pa na rin. Parang fried rice na rin siya. At lalagyan natin ng tubig. So, pasuko. Kasi pag sa Middle East, iba yung way ng kanilang pagluluto ng rokas. Zero means enough. Cover na natin siya. And yeah. Okay. Next naman natin gagawin ay ang hindi ko siya roasted na. Okay.
ano yun, meatballs mix. Okay, so ngayon ang gawin natin ay mag-mix tayo ng para sa ano na yun, ground chicken. Habang kumukulo yung ating rice. So, ground chicken. Ang nilalagay naman, ito Israel version ito ha. Nagkisa ako ng sibuyas tsaka bawang. Yan, ginisa ko siya. So, ilalagay natin ito. Ayun. Ayun, nakulo na si chicken para sa soup natin. Ayan lang natin siya. So, ilagay natin si bawang na malisama tsaka sibuyas. Mas malasa kasi pag ginigisa mo siya. Tried ko na yan. Tried and tested. Okay. So, and then habang nakulo ang ating rice, si chicken nakulo din siya. Okay, so lagyan natin siya ng dito ang nilalagay nila paprika. Tapos paminta. Para mas malasa, lagyan natin ng konting yung half crush na paminta. Hindi lang. Then, lagyan natin ng konting chicken powder. Ang palasa. Then, lagyan natin ng salt. Just a one and so ngayon ay atin siyang i-mix. Mix lang natin siya. Mix well natin para yung ating yung lasa ng sibuyas na nagisa. Saka yung mga other. Nilalagyan pa na din natin ito ng konting Rasel Hanut ang tinatawag dito sa Israel. Hindi ko alam kung pampabango eh. Okay. Yan, konting kamon. Ano yung kamon? Wow. Kalimutan ko na sa kamon kasi is Israel. Kalimutan ko na yung panyan. Okay. Siya. Tapos okay na siya. Yung ating rice inakulo na rin, papakon na lang. Linayan, sabi nga sa Ilocano, linayan tayo pie. Dito sa Israel pala yung rice. Kinukuburan nila yata. Dito kinukuburan. Amoy mabango. Sana amoy masarap pala. Okay. Dito natin siya. Para
kwan. Okay, ngayon gagawa tayo ng sauce for the chicken balls. Kasi gusto nila dito may sauce. Ang tawag nila doon sa Israel is ksitzot. Yung chicken balls o meatballs, whatever. Yung habang inaantay natin yung soup kasi matagal dapat ilumakon yung chicken. Lagyan natin yung chicken, konting maraq powder, chicken powder. Pampalasa. Okay. So, ang ginagawa ko dito, so, lagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng mantika. Tsaka dito sa sila, mahilig sila sa mantika. Maghiwa tayo ng bawang tsaka sibuyas. Panggisa natin. Tsaka bawang. Kasi gusto niya araw-araw bago kinakain. Okay, ngayon mag-isa na tayo. Natin si rice. Luto na yun. Tsaka si soup. Inulutin natin yung chicken bago madali lang yan. Ilagay yung mga gulay. Isa-isa. Sibuyas at bawang pa lang. Diba?
exactly 12 p.m. Tapos nagluto na ako. Kasi 2 o'clock yung kanilang kain. Okay. Habang nagigisa yan, ilagay natin dito din, ginigisa nila, hindi ko lang alam sa, ginigisa nila yung tomato paste. Tapos habang ginigisa yan, yung tomato paste, nilalagyan ko na ng turmeric. At saka, wow, hindi ko sinanong. Oh my God, nakalimutan ko eh. Kamon dito sa Israel ito eh. Nakalimutan ko yung English. Sorry for that. Ayan. Tapos nilalagyan ko siya ng paminta. And chicken powder. Ang palas. Tapos, nilalagyan ko rin ng ginagad na fresh tomato. Course, asukal. So, okay na. Ipakulo lang natin siya. Lagyan natin ng konting water. Kasi kung ilalagyan natin mamaya yung kuwan, magtutubig eh. Yung chicken balls natin. Magtutubig siya. So, konti lang yung lagyan natin. Wawasin. Wawasin. Nakit kita na kalimutan. Chicken soup. Hindi pa ready yung chicken. Muna. Habang natin, nire-ready natin, inaantay na kumulo, mag-chop-chop na. Lagyan ko ng konting parsley. Yung ating sauce for the chicken balls. Chop. Chop. Kasi yung amo ko kasi dito, may lahi siyang Moroccan. So, mahilig sila sa mga spicy. So, lagyan natin ng konting paprika
yung sauce, kaya lang yung maanghang. Meron kasi yung maanghang yung sweet paprika. Meron din yung spicy na paprika. So, lagyan natin ng konti kasi naman. Ano bang inaantay natin? Ang ating chicken na lumambot para sa ating chicken soup. We'll make or chop the vegetables for the chicken soup. Okay, ito siya. Yan. So we have onion. Yan lang siya. Pwede na natin ilagay si onion. Meron din tayong potato. Dalawa. Depende sa amo. Dito kasi ang gusto nila yung maliliit na yung hiwa. May mga iba kasi na buo o half nila nilalagay. So dito sa amo, ayan siya. Okay. Carrots. Celery. Maraming celery para mabango. And ang ating kalabasa. Rose kasi siya. So, yan natin siya. Okay. Yan lang yung para sa chicken soup. Kasi yan, may nilalagay sila. Hindi lang naman yan. Nilagyan nila ng spaghetti. Nilalagay nila. Ayan. Maliliit lang siya. Okay. So, kumukulo na lahat. Aantayin na lang natin. Rice. Nakatatlo tayo ng menu. Ganun lang kadali. Hinday ang pagluto. Hindi na kailangan pa ng special na ako. Ganyan lang kasimple. Okay. Yan mo lang siya dyan.
Hayaan mo lang siya dyan. Hayaan mo lang siya dyan. So, habang inaantay natin yan, talaga nagbubugasan natin. Kalat! Quick tour lang sa kitchen ng amo ko. Yan. Okay. Yan. So, ngayon ay tayo maghuhugas. Hugas lang. Medyo umulan kanina, so malamig dito. Dapat matuto tayo mag-manage ng time natin. Pag inaantay mo yung luto, maghugas ka ng pinggan. Ayan. Kaysa naman, antay mo yung saka ka maghugas ng pinggan. Wala nang oras mo. Para may tao ka na mag-tiktok. Iba kasi yung mga version nila dito ng pag-nunote. Iba pa rin ang lutong Pinoy. Japanese. Kahit kailan. Kailangan natin din habang nagtatrabaho. Kailangan natin pag-isipan yung ating future, mga kainday. Naku, hindi habang buhay nasa abroad tayo. Kailangan din natin nagtuturik na po ng financial literacy, di ba? Hindi sa spare time habang ako'y gumagawa dito. Kung isa may kausap ako, mga kliyente, nag-i-inform, tutulutuan ko sila kung paano mag-ipon. Ipon din pag may time, huwag lang kada hindi mo pa na tatanggap yung sahod mo, maiutang mo na. Jesus, children. Imamarites ka niyan, pag nasa Pilipinas ka mag-forward mo, wala ka man lang naipon. Nga. Diba? Maraming Marisol dito. Eh, kung kikinig ka sa mga Marisol, wala ka. Just go in there. Kawawa ka. Ikay nasa Pilipinas. Walang konting ipon sana para sa iyong retirement. Ang isipin nyo pag 60 na kayo, wala na kayong lakas na magtrabaho. Saan kayo kukuha ng pang-araw-araw nyo? Panangarawan sa mga anak nyo? Nakakahiya, hindi natin alam ang kanilang magiging buhay pag sila ay nagkakabili. Mga kaibigan. Okay, so ayun ay parang ready na. Okay. So. Oh, good. Tignan nyo. Oh.
Diba? Wow. Perfect. Ngayon, luto na yung sauce. Ilagay natin si meatballs. Made na nice. Ito yung ating meatballs. Ayan, mag-shape. Kailangan natin ng tubig sa baso para hindi masyadong pa yung ating kamay. Ayan. Okay, sorry for my mess. Ladies and gentlemen. Ano siya? Ano? My mess. Nakakahiya. Sorry for that, guys. Ganyan talaga pag nagluluto. Hindi maiwasang mabasa. Na perfect yung pagkabilog niya. So, kung na-OC kayo, tulad ng iba, kasi madali lang naman magluto, guys, mga kainday. Mahirap lang yung mag-prepare, maghiwa-hiwa, kung ano-ano dyan. Namilis ko lang na pagluto ng aking mga anak. Kasi ngayon pinagluluto ko sila kahit mas simple lang. Mga simple at mura. Yung mga expert ang mga nanay dyan. Mga simple at mura. Diba? Pero masarap. So almost done. Cooking. Yun lang soup kasi nga dapat natin yun na yun, palambutin yung chicken. Ayan. Ayan. So, let's see. Wow. Perfect. Ayan, ay kailangan natin siyang baliktarin. Perfect. Hindi kasi pwedeng ma-overcook din. Kasi matigas. Hindi masarap pag matigas. Ito na naman yung iniisip nyo, mga kainday. Ibang tigas ito. Ayan. Perfect. Okay, 5 minutes. And that's it. Luto na rin yung ating rice. Ayan, yung ating rice. Ito na rin. I need to turn it off. Ngayon, pagtuunan natin pansin ang ating soup. So, let's check. Okay na.
5 minutes done. So, we're done with the chicken balls. Mix lang natin siya konti. And that's it. Ayan o. Hindi siya masyadong ba. Okay. Masyadong matigas. Perfect na perfect. Ilabay sa kanin. Ayan. Alright guys. So, dito tayo sa side view soup. Luto na yung ating meatballs and rice. So, ngayon ilagay natin si gulay. Kalabasa. Perfect. Patatas. Carrots. Ayan, nakalimutan kong ilagay si Madam Parsley. Ating parsley dito. So, nilagay natin siya. At mamaya natin ilagay si celery and parsley. Parsley din dito binababad guys sa tubig at saka asin para maalis yung mga nakakapit sa dahon. Ganun din yung celery, ganun din. Basta mga dahon-dahon, nilalagay nila binababad sa tubig na may asin, tinutunaw yung asin. Tapos ilalagay yung mga dahon-dahon doon maybe for 10 minutes. Then saka aauhin. Tama ba? Saka kukunin. Okay. Magantay tayo ng habang makulo habang ano na yung maluto lahat ang gulay. So habang inaantay natin si soup na maluto, tapos na yung washing machine. So let's go. Natin magsampay. Hindi kasi nagpapadryer yung amo ko, kaya natin magsampay ng damit. Yan, dito ako ngayon sa washing area. Laundry area, mga kainday. Yan. Oh. Welcome to my channel! Okay. Araw-araw na ginagawa. Ito na araw-araw ko ginagawa. Mga kainday. Diba? Pero pag day off, relax naman. Ang day off dito sa Israel is Friday, Saturday. So tomorrow is my day off. Pahinga time. Pero kung minsan ako nagpa-part-time. Part-time ako. Tutor ko kayo. Parang kung na rin ito. Quick tour na rin. Ayan. Punta tayo ngayon sa sampayan. Dito ko yung sa labas.
Kaya pwede mong paglaban ng iyong karapatan. Hindi lang isang manggagawa. Kasi kung hindi nila ibigay yung mga benefits mo o naabuso ka, meron ka dito pagsusunod. At takot na takot ang mga pwede sila nila pag kasi ay isusun mo sa mga polis. Kasi paparusahan ka kasi na rin. Ano na dito yung mga hindi nakukuha yung mga benefits. Hindi binibigay pati asawa niya. Ang ginawa niya, nagsusun siya dito tinatawag ng mga sa labor. Ayun. Pinag-penalty siya. Kinwenta. Ating mga benefits. Tapos tayo pa rin magbayad. Kinuha sila. Kaya nagpagod siya. Malaki ang gulo. Kasi inilawan ng kanyang karapatan bilang isang manggagawa. Ito na nagkagandaan dito sa Israel. May mga benefits. Kung mga separation, mga kutuba. Ayaw ibigay ng amo, may karapatan kang dito ang mga kung ano yung rights, especially when it comes to foreign workers. Labas. Kaya nakakaawa yung mga nasa ibang lugar, ibang bansa, tulad dun sa Saudi. Medyo karapatan nila doon, nakakamuso talaga. Dito, matapang ang mga pangdito. Pilipino. Kayang hinahamla, kinukuha ang karapatan nila. Ayun yung hindi mo pagkuha ng day off, hindi ka pag day off yan, diba yung extra bayad. May mga holiday sa Pilipinas, kasi holiday sa Pilipinas ang kinukuha namin dito. Hindi ka papalabas eh, dapat bayaran ka. Ayun. Tapos mga holidays. So, lang din tayo sa labas. Ganyan naglabas. Oh. Tapos dito yung gym. May gym sila. Tour din sa gym. Ayan. Oh. Sinong mga nakarelate-relate dyan na mahilig sa gym, o diba? My God. Ni isa dyan hindi ko pa nasubukan. Ayan. Ayan, yan lang yan. Pasok na tayo. Tapos na. Magsalang ulit ng balik. Ito naman yung kanilang kwan. Powder room. Ayan. Naitur ko na ito eh. Ito sa mga naging content ko na ito. Ayan. So, magkuhan ulit tayo. Magsalang ng ganit. Diba? Mamaya magtutupi. Magsalang. Hindi mo siya sa mga
Lagyan na natin ang ating chicken soup. Kumusta ang ating chicken soup? Let's see. Ngayon, lagyan natin siya ng turmeric. Pinalagyan nila ng turmeric yun eh. Tapos konti yung paminta. It's ready. So we will put now. Luto na ba? Ba't di ka makuha-kuha? Parang pag-ibig, mahirap hanapin. Ayan. Mga hugot ng mga walang Feb-ibig sa February. Okay. Parsley. Yan. Kasi malamig ang panahon. Yan ko sa labas, oh.
Huwag nating, mga kainday, huwag nating hayaan na magutom tayo. Kahit na tayo ay busy, bigyan natin ng time ng ating sarili. Magpahinga, kumain ng mabuti, magpahinga ng mabuti, huwag magpuyat. Kasi yun yung ating kwan. Sandata sa pakikibaka. Malusog. Maraming mga Pilipinong inaabos ang sarili. Kaya yung madaling kumita ng pera sa abroad, kahit hindi sila nagpapahinga. Kahit na araw ng pahinga, nagtatrabaho pa rin. Okay lang naman, basta i-manage yun ang time nyo. Bigyan yung sarili nyo. Huwag magpuyat. Tapos kung oras ng pahinga, magpahinga kayo. And know your rights. Kasi karapatan natin yan magpahinga. Karapatan natin matulog. Karapatan natin kumain. Kung walang pagkain sa amo, bumili. Huwag kayong maghinayang, mga kainday. Tsaka kung minsan, dapat swelduhan din natin ang ating mga sarili. You treat it as an expense. Yung panunweldo nyo sa inyong mga sarili. Halimbawa, magtabi lang, $50, $100, $20, it doesn't matter. Basta meron kayong itatabi para sa sarili nyo kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo sa abroad. Hindi nyo rin alam kung hanggang kailan yung kaya nyo na magtrabaho sa abroad. Marami ang nag-for good. Malaki ang inuwi, pero isang taon lang. Ubos agad. Dapat ang tingnan nyo yung pang long term. Ang isipin nyo yung inyong pagre-retiro. Hindi naman ibig sabihin na ang pagre-retiro ay sa edad na age 60. Hindi po yun. Kailangan po meron kayo nakaset na goal. Kahit na 40 years old kayo o 50 years old kung kayo niyang mag-retire. Kasi nga, maaga kayong nag-ipon at saka nag-invest. Mag-invest kayo sa mga may passive income. Yung hindi nyo na kailangan magtrabaho pa. Hayaan nyo yung pera nyo magtatrabaho para sa inyo. Kung kayo yung pagtayo ng apartment, passive income yun. Pag napagtayo nyo na yung apartment nyo, may uupa. So hindi na kayo magtatrabaho, buwan-buwan meron na kayong natatanggap. Bumili kayo ng shares. Shares of stock, ang tatawag sa mutual fund. Maganda yun. Kasi bibilihin mo ng mura, pagdating ng araw yan, tataas at tataas ang value ng share mo. So, doon mo siya pagbili, pagbenta. Pwede din sa kan. Insurance. Alam niyo po ba na sa insurance, hindi naman kailangan po na hindi yan expense. Iyan po ay isang savings. At saka iyan ay instant money. Alam niyo po ba? Kasi tayo mga OFW, tayo yung mga breadwinner. What if lang po na may mangyari sa atin ng mga breadwinner? Saan kukuha yung pamilya nyo, mga pamilya nyo sa Pilipinas ng kanilang para ma-cover upan yung mga expenses nila? Saan sila kukuha kung nawala yung breadwinner? At least insurance, instant money yan, makukuha kaagad nila na mako-cover upan
kung yung ilang years, habang sila ay, ano na yun, nag-iisip ka kung anong paraan ang gagawin nila para sila ay mabuhay. Lalo na yung health insurance. Hindi nyo pa ngayon nararamdaman kasi bata-bata pa kayo. Saka tayo nagkakasakit kapag tayo ay tumanda na. Eh, saan ka pa kukuha ng pang-check up? Sa mga anak mo. Eh, hindi mo din alam kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Diba? Health insurance, libreng pagpapacheck up. Kung ma-hospital ka, nako-cover din yun. O, wala na kayo i-istorbuhin pa, hindi na kayo aasa sa gobyerno, magsasanla dyan, o makikipag-usap para pautangan ka. Gusto nyo ba yun, yung mga anak nyo ay makikiusap o makikikuan dyan para lang may mautangan? Nakakahiya yun. Nakasabihin pa sa inyo ng mga tao, nag-abroad ka, hindi ka nag-ipon, hindi ka naghanda ng pang-retirement mo. Diba? Huwag nyo sabihin na hindi sapat. Sapat yan. Kinikita sa abroad, sapat yan. Nasa sa inyo lang yun. Know your priorities in life. Know kung ano yung kailangan yung bilhin at saka yung hindi nyo kailangan. You know your needs and wants. Sabi nga. Napadaldal na ako ha. Sensya na. Pero kailangan talaga natin kumbaga gisingin ng mga OFW. Kasi maraming OFW talaga hindi naman siya naliliis ng landas, pero pagkasahod, wala na. Hindi pa nga matutulog sa wallet nila yung pera nila. So anong may mangyari sa inyo sa abroad, wala kayong pera, wala kayong insurance. Anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa mga anak mo? Sa pamilya mo? Eh kung single ka, yung mga magulang mo umaasa sa'yo. Diyos mio. Maraming ganun eh. Kung ano nung mga pinagbibili dyan. Nakakita lang sa online, nag-order na kayo. Wala pa ako nito. Pero hindi naman niya sinusuot. Basta ang gusto lang niya, may magkaroon siya. Yung pandemic, bibihira na yung nakakalabas mga kainday. Tapos na ang ating mga pagluluto dyan at sa mga paglalaba at pagtutupi. It's already 2 o'clock p.m. Thursday here in Israel. Kailangan nating magpahinga. Dito kasi mayroon kaming 2 hours na pahinga sa hapon. So, 2 to 4 or 2:30 to 4:30. Kailangan nating mag-relax. Kailangan nating mag-ipon ulit ng lakas para mamayang gabi. So, sa bagay, dito mamayang gabi, wala na. Light na lang yung mga trabaho natin. Pag asikasoy na lang yung ating mga alaga. Ipaghain ng dinner. And that's it for the day.
So sana ay nag-enjoy kayo sa aking pag-share sa inyo ng aking ginagawa dito sa Israel. Araw-araw po yan ginagawa ko. So let's enjoy life. Be safe always. Huwag kalimutan magpahinga, kumain ng tama, at huwag magpuyat. Ito po ang inyong lingkod, mga kainday ng YouTube. Indayin siyang vlog na nagsasabing, be safe always. Ito yung tinatawag nilang bahay garden dito sa Haifa. Hindi kami makakapasok kasi sarado siya. Short video na lang ito.